full commitment is what we're gonna be getting from this moment forward. Game number 2, TNC this time on the blue side. At mukhang tatanggalan nila ng mga heroes, walang iba kundi si Demon Kite. They're moving the Fanny and the Hayabusa. Alam mo, nagkaroon ng time, no, na tinatanong natin kung magpa-funny ba si Demon Kite. Ano yun? Aurora versus OMG. Tapos sabi natin, hindi yata siya mag-funny. Tapos game 3, nag-funny bigla. Kumbaga, ito yung lamang, ito yung advantage ni Aurora. Sa sobrang komportable nila. I mean, may mga comfortable composition sila. Pero when the time is right, pwede silang kumuha ng mga comfortable picks din talaga. Yep. And with that, speaking of comfortable picks, ayaw din nilang pahawakin si Doming ng isa sa mga comfort picks na meron siya, na 24 ang KDA at 100% ang kill, ang kanyang hindi participation, ang kanyang win rate. Win rate. Hindi pa na bumabagsak ang Harith ni Paldomeng. But now, I think Mathilda will be up for grab if hindi siya ibaba ng koponan ng Aurora may MLB. Phoveus kasi. Phoveus din. Ang dami pang open right now. Oo. Pag binan nila dito yung Phoveus, TNC can just get the Mathilda, tapos Aurora, baka kunin nila yung Faramis. It could be the other way around. The first pick ng TNC, yung Faramis, kunin nila yung Mathilda. Oh, Kasama wow. Aurora. So that is a good, that's a good exchange coming out from Aurora. Kasi kapag kinuha ng TNC yung Phoveus, hawak ng Aurora yung Mathilda Faramis. Yeah. So now, I think pwede silang mag-Mathilda na. Tapos, pwede nilang ibigay. Phoveus. Mathilda Faramis incoming. Mathilda Faramis. Tapos ang gagawin ng TNC, kukunin nila yung Julian Moskov. And then baka makakita tayo ng jungle third pick from Aurora. Pero wala na yung mga usual suspects Wala na. Edith though, open. Oo nga eh. Ang tagal na, parang kanina nung unang serye, nakita natin yung Edith. But now, I think pwede pa silang mag-Mathilda Edith. Yung Faramis, pwede pa nilang ipa-third Let pick go, kung no? gusto nila. Ayun ni Mathilda. Okay, Rena change. Oh! Oo nga naman. Bigay mo yung Faramis. Bigay natin yung best hero ni Yue. Kunin natin yung Netherrealm. It's perfect for Aurora. So TNC, again, Julian, Faramis is open. Ang kinagandahan dito, makukuha nila for the side of Aurora, yung Moskov. Moskov, for sure. Unless mag-Moskov dito yung TNC. Kasi either way, ayaw na din naman siguro nilang magkaroon pa ng Netherrealm yung kanilang kalaban. So pwede nga, actually that's the better Pero sequence. No? aga ata. Kunin nila yung Moskov, tulad nga na sinabi ni Auntie. Tapos kukuha yung Aurora ng possible jungle pick, maybe the Bane. Tapos ang tatanggalin nila yung Faramis sa second phase. Oo nga, nagkakaubusan na sila ng mga jungler ngayon. Haya, Fanny. Ling na, Ling. Wala na na yung din. link. Ooh! That's a bold pick. Coming out from TNC. Susceptible to sila sa Claude. Yeah. Or Moskov even. Yeah, susceptible din sila sa Moskov. So pwede gawin ng Aurora dito, kunin muna nila yung Moskov since di kinuha ng TNC. Kasi most likely, Ruby Goldly na to from TNC. Just a lot of things you have to take note of here. Specifically, itong si Rene J, average assists is 8 per game. And you also have to take note of the kill participation and yung sacrifice niya per death. It's 17,000 at least, given that he usually heals a lot, especially with shields. Whenever he activates, yung pagiging heal man. 2/3 yung kanyang win rate. And gusto kong pansinin doon yung average kill participation. Oo. Kasi yung Mathilda, well, to be fair, kapag Mathilda ka, kapag nag-second ka, kahit medyo malayo pa yung range mo, meron kang assist. Pero gets, parang yung fact na lagi kang nandun, present ka, kapag kailangan ka ng kakampi mo, Oo. sobrang laking bagay. Kumbaga, ever so present lagi si Rena J sa mga Correct. team fights na tinitake dito ng Aurora. And it mostly revolves around either Demon Kite or Doming. Pero ang kinagandahan doon, again, hindi siya yung parang focus lang sa isa. Kung sino man yung superstar ngayon, yun ang Dun siya. inaalalayan niya. And ang ganda talaga no, I think it takes a specific player a kind of discernment para malaman kung sino yung kailangan niyang bantayan. Kasi hindi lang naman dapat jungler lagi, hindi lang din naman laging gold lane. So Yep. nagbabago talaga depende sa game. Yeah. That's a good heads up ban though. Dahil nga sinabi ni Auntie kanina, hindi naman na kailangan tanggalin yung Faramis kasi may Valentina din naman sila. Possible makopya yung Netherrealm. They just remove the Louis. Alpha. And, okay, Alpha. So bagay, yan na lang yung Alpha remaining Bane. heroes sa hero pool ni Demon Kite, the Alpha and the Bane. Unless ilabas niya rito yung hero na nakilala siya, yung Benedetta. What if Lancelot Lancelot. bigla, no? Oo nga eh. Happy Pwede rin naman. birthday! Happy birthday, Caleb! Caleb! Happy birthday sa'yo, Caleb. Ilang taon? Ilang taon? Ilang taon? 11! Let's go! Okay, Wait, 3 years older ka lang kay MLBB. Sorry, kaka-11 lang o pa 12? Ay, Wala na. 11 na, 11 na Ina-assume siguro. meron ko eh. 11 years old siya. Tama, Ayun. tama. Make some point. You have a lot of point there. Actually, 11 seconds na lang din yung peak Ang galing. galing. Ang galing. Ng Aurora Lupit. dito. Ang galing. Ang galing mong, ang galing na 11. Basta 11, magaling. Hindi ko alam kung ba't sinabi. Moskov, Moskov yeah. ban, most likely kukunin nila yung Claude dito ng 4th. Kasi
pwede pa rin naman gawing roam, yung Ruby, tapos kunin bigla ng TNC yung cloud. Picks work. What is this? Well, okay. Again sa Phoveus, yeah. May edit na eh. Baka inisip nila ulitin ng Aurora dito yung Demon Cat Expert Jungle. Yeah. Kasi may Matilda. Oh, ano? Wait. Bane, Benedetta. Benedetta, Lancelot. Lancelot. Pero I feel like Claude muna. Yeah, Claude. Walang merit na kumuha ka ng jungle dito. Mas malaki yung advantage kapag tinago nila yung jungle. Up Yeah. until the last, pero mukhang si Demon Cat yung pipili Claude or Lunox? Ay, hindi. Sobrang loaded nila sa Magic kapag nag-Lunox sila. Carry, pwede rin. Claude, Okay, Carry. Bait. May ano kasi may Matilda eh. I've been waiting. Carry. Oo, Yeah. carry nga, carry. Tapos Bane last pick, no? Oo. For the side of TNC Pro Team, they're still lacking a position 4 and a possible roamer. Tig still Aurora. open, Johead, Joe even. Tapos But may then, ang may worry ko Matilda. lang kasi kapag Joe tapos may may Matilda, Kaya nga eh. parang wala. Kahit sumipa ka, kaya kang iligtas agad ng kakampi mo. Tsaka di rin maganda sa pakiramdam na kumuha ng set of heroes kasi again, nandyan yung Valentina. Yung mga Mino, yung mga Tig, medyo may ilang sila mag-set unless gusto nila dito ng Grok. I think yung Grok very much viable. Or labas mo yung Guinevere na Escalera, pwede rin naman. Yeah. Snowballing, scaling, yun yung posible nating makita, especially with their average game duration in terms of wins. TNC, whenever they get the early game scale, sila ang number 1 sa pabilisan talaga ng pagtapos ng laro. Meanwhile, Kari. Aurora's not falling behind. They are number 3. Iksha. And that's Okay. the Iksha. I like it versus the carry. It's a good matchup. Pero, Kaya siyang- Bene, maganda yung Ixia versus the carry and the potential Bane. Pero if magpalit ng isip dito yung Aurora, pwede nilang kunin yung mga backliner. Hanzo, actually. Hanzo, Uy. Lancelot. Parang awkward na yata if mag-Bane sila. Hanzo Harley, pili ka. Hanzo. Or Amon, pwede rin. Bene, tingin ko nga Bene nga. Maganda yung Bene para diretso Bene, no? yung ulti. Yun, Hanzo, Harley, Bene, Amon, yan yung pinaka-pwede. Woo! Okay! Pakito. For pakito the, nga. I Yes! think for the first time, Yes! we're finally gonna see him. Ang malapit dito talaga M5. yung M5 skin yung nilabas. Correct. They were ready. Special scenario. Handa sila. Props para sa sa Happy birthday, MLBB Happy talaga. birthday. Yes. MLBB. Happy birthday, MLBB, at happy M5 skin. Oo. Pakito. Happy But, birthday din kay Kilib. happy birthday. Happy birthday, birthday. Gilib. Well, with this Pakito pick, I think most probably magda-damage build ang Pakito na to. Yeah. So, definitely, kaya niyang mag-dash in agad towards that Iksha. So, yun lang yung kailangan maging conscious of. Pero, meron din namang Ruby yung kupanan ng TNC Pro Team. Quick pala, no? Quick movement coming in from Aurora, but TNC has the extra. Casters, pasok. Nailabas na ang M5 skin ng isang Pakito para sa kupunan ng Welcome to Mobile Aurora. Legends. At ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba mapapagana ito ng Team Aurora? Lalo na Demon kahit ay may hawak nito. Oo, tsaka isipin mo, meron pang Matilda, meron kang lumilipad na boxer na pwedeng makita na bigla mo nang itadrop pa doon sa area na yun, naiwan pa yung N. Okay lang. Marami talaga naiiwan. Oo, hindi, joke lang. Pero ito na, simulan natin ang game number 2, TNC Pro Team at Team Aurora. Maagad sa pong ang kagad sa magkabilang pupunan. Pero gusto ko yung sinasabi mo dito, Ate Chantel, na mabilis ang pag-ikot. Lalo na may Matilda sila nakasama dito. At alam naman natin, nailabas na naman ang munting ibon ni Renny J. Oo nga eh. Tsaka parang dito sa side ng Aurora, parang pwede na bilisan yung kanilang teamfight prowess. By the way, Rupture yung gamit dito ni Hitred on the Vexana. So, just imagine how fast yung kanyang clear na mingin. Kakatry ko, yun yung sinasabi ko din sa'yo kanina na pag pumutok yung di ba yung passive, Yung passive. ng Vexana, sobrang bilis mag-clear. So, probably ganun yung gusto gawin dito ng TNC. And speaking of aggression, parang ganun din yung ginagawa nila ngayon. Same with game number 1. Pero may sagot yata yung side ng Aurora dahil merong mga pokes. Laban kay SDZYZ, maglocal heads. Merong terrify, dadating si Edward. At makakatakas ang mga players na medyo delikado. O, nag-change angle ng camera. Sabi ng cameraman, mamaya na kasi. Oo, parang alam na ni cameraman na Wala buhay na yan yan. eh. Nagamit na yung mga Oo, skills eh. Buhay na yan. Pero level 4 na rin. Ito yung si SDCYZ. Kaya pala pumalag din ng TNC, no? Kasi remember, kapag naka-Julian ka, level 3 lang, enhance na kagad Ay, yung mga oo nga skills mo. pala. Yung chain, yung sword, yung sight. Depende na kung Enhance anong na gagamitin agad. mo. Yun nga eh. Oh, yun kasi talaga yung pangalan. Oh, enhance talaga ang pangalan nun. Yung Enhance skill. Basta may enhance talaga yung skills. Tama. Yung skill name.
Ayan. O, eto na. Isa sa mga gagamitan ng mga enhanced skills din. At yun, SCCYC is gonna be the turtle na kanila sinisimulan ngayon. Pero pag zone, mukhang hindi yata aabot dito si Demon kahit dahil mapipigilan lang din naman dito ni Escalera. So, dadating yung mga players dito ng Aurora. Pero Terrify na rin na gagamitin doon. So, alis muna sila. Nakuha na yung gustong kuhanin. Ganun naman eh. Pag nakuha mo rin yung gustong kuhanin, Alis ka na. Tama. Tsaka hindi na rin worth it. Doon ako yung pagsamayan dito ang Aurora TNC. Kasi nga naman, may laning phase na kasama eh. And tingnan mo naman, si Renny J ay nakatakas din with that initiation from Escalera. And hanggang ngayon, na level 3 pa lang itong si Renny J. So pwede nila samantalahin ng pagkakataon. Demon Kite ay tuloy-tuloy lang sa kanyang pagpa-farm. Parang walang signs na huminto itong pakito na ito, di ba? Oo, so talagang gusto lang nilang ituloy-tuloy if ever. So parang pabilisan na to para sa mga junglers natin. Pagdating doon sa mga kakaibang chururut. May code kasi. Oo nga, ito Ayan. hindi chururut. Ito Yan. ay in-game code, no? I-type nyo lang dyan, Miss Legends. Kasi nga naman, ano na rin yan eh. Mag-start na yan September 28 hanggang October 1. Oo. Wait lang, kasi may pamakad. Oh, ginamit niya Eternal Guard, First Blood. Laban dito kay Renny J. So yung Miss Legends din natin, by the way, isa rin sa mga pwedeng panoorin. So mini-series din siya, sinabi kanina ni Miss Chai, isa sa mga marketing natin from Munton. Oo, tsaka gusto ko yung mga cast dyan, si Kailin, si Ayan, Kobe, ay, si ay, Jen ay, Crescenta. Oh, wait lang! Si Domeng, grabe mga yung mga killing moves. Ayun na. Tamang iwas lang sa Domeng, Genji. Domeng! Tamang iwas lang sa Genji si Domeng. Ang At si tibay! Domeng, kamunti ka pa nga makakuha ng kill sana, pero apat na players ng TNC na doon sa may top lane. Dadating si Yue, gagamitin Eternal Guard, si Kozen, kanya magiging target. Dadating na rin dito Si Renny J. si Renny J. Pero medyo mahirap nang ipilit for a team fight doon sa area na yon. Okay, nag-aabang si Demon Kite. May mana-knockout strike. Ata, yan na naman ang pagsugod ng Team Aurora. Ay, pero si SCCWC, meron sagot ha. Meron dalawang mananakap din ng mga players ng Aurora. Ginamit na rin ni Hate na kay Flicker para makasecure na kill. Laban dito kay Renny J. Tumba si Renny J. Second death para dito sa ating Healman sa ngayon. Dahil hindi nga siya hitman eh. So ngayon naman, para sa TNC ay meron ng 1,000 kalamangan. Magandang simula ito para sa Phoenix Army. Pero yung Turtle ay sinisimulan na rin ng kanilang kupunan. Ito na naman ang nagiging storya mula sa TNC. Ay! Game number 1, ganun din. May bakbakan pala sa may top. Oo, gusto sana kumuha ng kill, pero ginamit yung full barrage. Makakapasok kasi dito si Demon Kite. Medyo liliko saglit, pero hindi makakasakay doon kay Renny J. Habang nangyari si Doming nag-try na mag-poke ng Tori doon sa may top lane. At si Renny J dito na-target ng mga players ng TNC. So medyo maganda ang nangyari dito para sa TNC dahil naman din sila in terms of gold. Oo, tsaka gusto ko yung ginawa dito ng TNC, no? Kasi mahirap nga namang umabot doon sa mga heroes ng Team Aurora. Kasi normally pag nakakita ka ng Povius, naka-Vengeance. Pero ito kasi flicker. Gusto niya talagang humabol kung saan man papunta at patungo itong Team Aurora ngayon. Successfully nakabasag na ng Torre dun sa may bandang itaas ang TNC Pro Team at 2,000 na rin ang kanilang kalamangan. Oh, tama ba? Parang nga gustong gawin nila ng TNC is pabilisin agad yung farming ni Kozen. Kasi parang nasa top lane siya kanina. Nasa may mid lane siya ngayon. So sinasama na siya dito lagi ng kanyang mga tropa. Pinapa-double lane na, kumbaga. Di ba? And malaking tulong ito, lalo na siya ang isa sa mga main damage dealer ng TNC Pro Team. Though may pang-abot din naman ang Team Aurora. And gusto ko yung sinasabi kanina sa panel, no? Same idea, same mechanic doon sa isang Benedetta. Itong Pakito, sobrang daming dash. And alam mo naman, medyo nasanay kasi tayo na si Edward ang gumagamit ng nga pala. Pakito, no? Yung mga Edward Balboa. Balboa. Na? Oh, so parang ano muna dito, iba muna ang ating makikita. So ginamit yung conceal by the way. So merong impormasyon mga players din ng TNC. Nandito Domeng. pala si Domeng. Pero nandito na naman si Renny J at si Demon Kite. Ano ba yung sinasabi natin? Ay! Mag-ibad ng isang boxingero. Pero hindi tutuloy. Dito ng Aurora at si Heads naka-ready na rin para dun sa backup sana ng Aurora. Ang bilis ng reinforcement dito mula sa TNC, no? Sumama kagad itong si Heads doon sa may bandang itaas. Baka nga naman malugi ang kanilang kupunan. Ngayon, Team Aurora nangangapa pa rin kung ano ang mga next steps nila patungo dito sa ating mid part. Ang pinakahuling pagong ay buhay na rin. Nakaabang na dito ang TNC Pro Team. Target data nila. Itong top lane na si Doming na naman ang Oo. pinupuruhan. Talagang pinagigilan nila si Domeng! At si Renny J, biglang napuntahan na doon ng mga players ng TNC. So lumalaking kanilang kalamangan habang nangyayari yun. Sinisecure na pala din ni SDCYZ yung turtle. So biglang likudin muna dito ang play na side ng Aurora. Parang may aabangan dun sa... Ay, sino kayong makakasalubong? Sinong una makakaset up ng play? Yung duo ba dito sa may gilid? O yung dun sa may gitna ng TNC? Okay, atras muna dito. Heads pwede bumabol. Nagamit niya yung kanyang ultimate. And si Demon Kite ay kailangan din lamang umatras. Ngayon, nasa 7 minutes and 25 seconds na tayo ng ating game. And hanggang ngayon, wala pa rin nakukuhang kill dito ang Team Aurora.
and kailangan samantalahin ito ng TNC. Remember, nung game number 1, gantong-ganto rin, 3 death din kagad para kay Rene J at nagmula yun sa lahat ng mga setup dito ni Escalera. Ngayon, bilihan ng mga items. Heptasis para dito kay Demon Kite and isa pang item para dito kay Doming. Actually, naka-golden staff. Golden staff pala yung nabili niya. Ang ganda ng binili nga po dito na parang ganito rin nangyari kanina sa TNC versus Aurora. Difference lang is, nabibigyan na si Doming. At na bibigyan na naman. ulit dito si Rene J. Gagawin ni Circle Eagle para na magkaroon ng konting shield ng time na yun para mag-clear minion wave dun sa may gitna. Habang si Demon kahit halos wala ng buhay, pero kasama niya rin naman si Edward kaya hindi itutuloy ni SDZYZ supposedly kill against him. Kaya kailangan mo nang umiwas dito ni Demon kahit ilang beses na siyang tika ng mamatay sa mga nagiging aksyon na inahatid dito ng CNC Pro Team. Habang nagsasama-sama sila dito sa may bottom lane, may plano ata sila, ihahatid si Demon kahit o si Doming doon sa pagpupuntahan dito ng Team Aurora. 30 seconds para sa unang Lord ng laban. Nakabang din si Escalera ng sisilip kasi flicker available para sa kanya any moment. Ay, pwede siyang sumetap dito ha. Tsaka pwede ka sa bukas. Ayan Ito na. na sinasabi mong pag-set up para sa side ng TNC. Kaya naman US Karabida ang full barrage. Ginamit na rin. Walang minion wave yung side ng TNC kaya hindi na masira yung tore doon sa gitna. SDZYZ is here as well para sumama, para magkaroon ng another kill para sa kanila. Ito yung guard para matuldukan, para exclamation point. Nakita natin, Dome! Ay makukuha na rin. Triple kill para kay Kozen doon sa may gitna. At masira na nga rin nila yung tore habang si Edward pipilitin na depensahan yung dalawang minion. May kasama pang EG Boy para dito sa TNC. Galit na galit ang TNC dito. Nakita natin, hindi man lang na nabigyan ng pagkakataong makasapak. Itong si Demon, kahit same with Doming, wala na rin yung aura doon. Yung Lord ay available na. Pwede na nga simulan ng TNC. And I doubt na makaabot at makahabol pa ang Team Aurora doon sa naging team fight. Ayun, pagpasok ni Rene J, di man lang naipagpag yung kanyang backpack doon. At hinahabol pa talaga itong si Doming. Napakagandang skill management para sa TNC at 7K na ang kanilang goal lead. Speaking of management, nakadugtong din kasi siya sa mga heroes nila ng TNC. Parang lahat din ng mga heroes nila is technically merong crowd control. So even dito yung mga skills ng isang Vexana, even kay SDZYZ, kaya din siguro madali lang para sa kanila na mag-group up. It's something na kailangan ditong abangan ng Aurora dahil merong Lord ang TNC sa may middle lane. Okay, kailangan nila kumapit. Kung sino naman para kay Escalera, sino kanyang uhulihin? Ayan na! Si Edward ang magiging target nila. Escalera Bitawan, pero may pinito ng flicker. Ang full barrage, medyo bitin yung distansya. Pero yung Lord na dito pa rin ang kailangan depensahan. Aurora, ginamit na rin dito mga knockout from Yue. Sakit! Habang si Heads ay medyo masasaktan. Sunog! Isang guhit na lang. Ay! Buhay pa rin dito si Heads. Napagpag yung apoy sa damit dito ni Heads. At nakaligtas pa nga rin naman, makaka-recall ng mapayapa ang Team Aurora dito. Maganda ang naging counter engagement nila. Natunaw yung Lord, pero hindi papayag dyan ng TNC. Parang isa pa ata ang gusto Oo, Tora pa rin dito sa may bottom lane ang kanilang gustong kuhanin. Actually, pwedeng bantayan. Bonito yung purple buff dito ni Demon kahit. Pero based on the movement ng TNC, parang ayaw na rin nilang i-risk. Yung mga masisigan, feeling ko sa mga moments na ganito, napakaganda para kay Demon kahit yung mga medyo Masisikip na eskinita. masisikip na eskinita. Yun nga, mahirap dyan. Kasi dyan nasaksak si Elsa, sabi nga sa isang kanta. Pero ngayon, sa si Kozen ay maganda rin ang nagiging Ay, alam. ay! Hindi na naman nakalipa dito si Rene J. Fifth death para dito kay Rene J, pero walang minion wave yung TNC sa may middle lane. So inaantay na mag-flow dito yung top lane, even bottom lane. So grabe yung zone out na ginagawa and very consistent. By the way, si Escalera na haltakin. Kahit sino mga players dito ng Aurora na nasa harap. Ayan na yung minion na inaantay. Successful yata masira nila. Trap na yung Elefante at si Yue at tinarget to full barrage. Ginilit na rin para matarget na rin mga players dahil nasira na yung Torres sa gitna. Si Edward makawala na rin. Ito na yung pasuntok. Para kay Demon kahit pa rin sumato na kasuntok ng mga players dito ng TNC. Rene J is the only player left para dito sa side ng Aurora dahil mapapantay ang ating laban at tapusin pa na isang maniac para dito kay Kozen, TNC Pro Team para sa game number 2. Nakaisa ang TNC against Team Aurora. Napaganda ng skill management na nakita natin. Ilang beses hindi nakagalaw. Kung sino man ang mahuli, and Escalera is on fire. Oo. Sa kanya mga haltak. Lahat ng mga pwedeng hatakin, dito ka muna, mamaya ka na muli. Parang ginagawa niya lang din minsan. Oo, di ba dito muna? Pero doon muna tayo sa ating panel para pag-usapan lahat ng ito. TNC